We are live and good afternoon everyone. Nandito tayo sa first game ng Winner Takes All Invitational and looking for sponsor sila Fly Solo against dito sa Taskas Titan. So 50k yung prize pool natin at yun nga, kung sino yung mananalo, kanila lahat yan. 50,000. 50,000, masarap-sarap. And nakikita natin ngayon sila Fly Solo. Bumuo siya ng bagong team di ba? Nandito sila ngayon, hindi na sila Detonator at naghahanap sila ng sponsor. So looking at the drafts, Nature's Prophet and Batrider para sa kanila. Samantalang sa Taskas Titans, Razor, Shadow Shaman, and Oracle. And tingin mo, sa simula ng draft, ano yung mas okay para dito sa both teams? Sa tingin ko, sa starting ng drafting dito, kita ko na kasi agad yung Oracle dito eh. Lo! May recta sa throne! Palalim mo ba eh? Anyway po mga sir, nanonood po kayo dito sa sa kabila kasi sa PGF. Muntikan pang matalo yung mga babae. Nagrekta ng throne at saka throne. Tinalo ng mga babae yung yung nandoon yung mga fans. Pero props din naman doon sa mga viewers natin, sa mga sa community. Ayan. Pero sa back sa game. For looking for sponsor, Earthshaker sa kanila ngayon. And much more early game heavy at sa looking for sponsor na ginagawa. Actually, parehong teams naman. Nature's Prophet and Batrider, pareho silang lane dominant. And for Taskas Titans, Razor, ganun din naman yung purpose niya, di ba? More on dominating the lanes para dito sa both teams natin. So, ayun sorry kung nawala ako kanina sa isipan ko. So, anong masasabi ko sa drafting dito? I think Taskas Titans, pinakita agad nila dito yung, yung lane dominance. Razor, matik yan na magdo-dominate talaga ang Razor sa lane kung saan man siya pupunta. At eto pa, na-secure nila yung LC. So, LC, good pick off kasi nga yung dito ng ni stack ni Fly Solo is etong Nature's Prophet at saka Batrider. Mga aggressive yan ng mga hero. Actually, pwede siyang pang push out. LC, pwede mo siyang gawing pang anti-push. Mga ganun na at saka kung mapapabayaan din talaga tong LC, pwede siyang mag-dominate ng isang lane. Lalong-lalo na pag ang kanyang kaharap dito is melee na core hero. Kumbaga malakas yung defense nila gamit yung overwhelming odds. At the same time, medyo may hirapan si Batrider na manghuli ng heroes kasi dalawa kaagad yung pang-counter ng Taskas Titans. Meron silang False Promise plus yung press the attack nitong si Legion Commander. Oo, pang-counter talaga yun sa Batrider. At saka, isa pa, itong pinakita ngayon ng Taskas Titans, parang gusto nila ng laning phase muna. Tapos, pag na nila yung laning phase, pag nakuha nila yung laning phase 1 or 2 lanes, at least pwede na nila yung gamitin to their advantage para maano yung laban, para yung odds sa kanilang favor. Pero yung looking for sponsor dito si Fly Solo, nag-iisip pa siya ng mga core hero niya. So hindi pa natin alam kung ano ba tong Earthshaker dito or Batrider kasi parehas sila offlane. Parehas din sila pwedeng gawing support. Actually, but Nature's Prophet, diba? Pwede pwede talaga. Pero Weaver, so possible na carry, pwede ring offlane or yung kagaya lang gawin nila. Actually, maganda siyang Weaver na pang lane siya kasi pang anti sa Razor. Kasi Razor knowing na magsa-static lang talaga. So, babalak talaga ito ni Fly Solo dito na etong Weaver itatapat dyan. Pero kailangan niya mag-iingat doon sa control coming from Taskas, di ba? Kasi yung duel, yung Shadow Shaman, yung ibabato ni Oracle, yung Fate's Edict, ang dami ring panglaban sa kanya. Pero since, yun nga, guys, sinabi mo, maganda siyang counter against Razor, pwede siyang i-lane dito kay Razor and without worrying kung magiging malakas yung harassment coming from Razor. So, yun lang. Check natin yung last 2 picks ng both teams. For Taskas Titans, binan nila dito yung Queen of Pain. So, in-expect nila na, yun, nakikita rin natin yung lineup ng looking for sponsors, kulang sila ng magic damage. Nag-realize sila sa Earthshaker. So, si Queen of Pain magpo-provide na at the same time yung space na kaya niyang i-provide early game. So, might as ban. Sa looking for sponsor naman, si Fly Solo, kailangan nila mag-ban dito ng heavy carry ng hero. Kasi, posibleng maging Razor na to nasa gitna eh. So, LC So, heavy carry. At Spectre. Ayun. Kasi Spectre antis Nature's Prophet, antis Earthshaker, and Batrider. Tatlong hero. Also maganda rin siyang combination with Legion Commander kasi pwede siyang pumunta sa lane kung nasan si Legion Commander. So once na makapag-duel siya ng isang hero, may follow-up kagad din sila. Yung mga ganong encounters for Taskas Titans. So, looking for sponsor. The last pick para sa kanila, Weaver to na carry, pare. Weaver na to na carry kasi para pwede na nilang pabayaan sa lane versus LC. So, isa din sa sa magagandang pag-pick ng Weaver dito.
actually gamay na gamay ng mga Chinese team. Mm. So kailangan niya pang mag-farm at magfa-farm, and then pag dumating siya sa point na enough na yung damage niya, yung kanyang damage output, pwede niya na tong patayin tong Thassa's Titans. So yun na nga guys, Weaver na carry, and then Pangolier as the mid lane. Naga Siren. Uy, Naga Siren agad ang sagot dito ng Thassa's Titans, which is ano, nakakatakot din. Kasi Pangolier dito, sinecure talaga nila na Razor to mid lane or Naga Siren mid lane. Depende pa to sa side ng Thassa's Titans. So, Pangolier makakaiwas sa mga static ng Razor. And then, ganun din yung ano dito ng Weaver. Pero yung Thassa's Titans, I think this is one of their heroes na siguro comfort hero nila na mahirap din talaga na pantayan ng Weaver at saka nitong Pangolier. And grabe yung crowd control ng Thassa's Titans. Actually, pwede nilang gawin yung slip into Fortune's End. Yung Fortune's End mo yung kakampi mo. Para pagkatanggal ng slip, automatic na marurot kagad yung katabi. Parang ganun, parang almost instant. So, pwede lang gamitin yan kay Weaver. Dito kay Jules. Uy, carry Jules tayo ngayon. O, Geek Fam pala. Pinaghalo pala to lahat eh. Jules, Geek Fam, Happy Feet. Etong kay ano. Yung ganyan, diba? Kay ano. Si Samich, nandito ba? Ayun si Samich, yung Nature's Prophet. So, si BDZ, may nagtatanong dito kung sino si BDZ, yung Shadow Shaman po mga tropa. Siya si, yan. Pero yun, looking at the drafts, tingin mo kaninong team tayo magfe-favor para sa match natin? I think, I think Thassa's Titans to. Kaya kasi Naga Siren last pick na ano talaga sila lahat eh. Pero hindi pa natin alam kasi malupit na malupit din si Fly Solo eh. Lalo na yung stock niya dito. Masyadong masyadong experience. Thassa's Titans, isa sila sa mga players na doon nakilala sa The Nationals. Bali, yun yung banding nila. So titingnan natin if the banding would bake off the stack of would defeat of the stack nitong ni Fly Solo. So buti na lang meron silang papakilala natin mga heroes and players sa side ng stack ni Fly Solo. Si Fly Solo. Looking for sponsors. Looking for sponsor. Fly Solo as their shaker. Ben-Hur Pangolier. Si Luciano Batrider. Si Jules dito sa Weaver. And si Samich and Nature's Prophet. And samantala sa Thassa's Titans naman si BDZ sa kanyang Shadow Shaman. Ayu God sa Razor. Miguel sa Naga Siren. Ish God sa Legion Commander. At si Januel sa Oracle. Shoutout sa mga MOA. May nanonood na namin sa mga MOA guys. Sa mga event natin dyan. So, pwede ko kayong pumunta kasi bukas yung last day. Ngayon, kung pumunta kayo, pakakalapan nyo yung mga girls doon. Si Kike lang po yung may alam. Ayan. Anyway, nasabi na po natin. At masyadong malaki lang yung Wait lang, palitan ko lang. 30 seconds to showtime. Palitan na natin. Masyadong malaki. Hindi natin alam yung positioning. Pero nagkukumpulan sila dito sa bottom area. At parehong team mo ang gusto nilang i-secure. Ito ang bouncer. Samantala sa top lane. Although maraming heroes din na nakaposition doon. Pero titingnan natin kung paano yung makukuhaan. Pero most likely magkaroon ng engagement. 4 to ha. Dito sa bottom area. I-engage sila dito. Nagkatipan na po. Pero yung position na si Legion Commander. Eto, ibibigay na. Netong Radiant na looking for sponsor. Kasi makukuha rin naman yung bottom. So 2 for 2 yung exchange natin dito. Actually, tingin ko pwedeng lumaban yung Radiant side dun kanina. Pero better be safe, di ba? Better be safe kasi outnumber sila dun eh. So, eto yung Naga Siren sa gitna versus Pangolier. Tingin ko lamang ang Pangolier sa early. Pero for Naga Siren, eto si Miguel. Kakailangan nila ni Miguel pa talaga pangalan niya dito. Okay? Kailangan na talaga ni Miguel dito na mag-farm. Kasi sa late game, siya yung siya yung kayang-kaya niya to lahat eh. Kahit Weaver pa yan. So, sa Thassa's Titans, yun lang talaga yung kanilang naging objective dito. Gusto nila ng laning para at least magle-late game to para sa kanila. Also for Naga Siren kasi hindi siya kagaya ng dati na hindi ganun ka-crucial yung item niya. Ngayon kasi, yung level, sorry. Yung levels kasi niya ngayon, much more important na kasi kailangan niya yung lahat ng skills niya para makalaban. Lalo na dito sa mga heroes ng Radiant. So, kailangan niya makakuha ng max na Riptide agad, ng max na Illusions. And once na makuha niya, mas madali na siya makaka-position or makakapag-farm sa engagements. Pero yung Razor dito sa top lane so kinuha nila dito yung Sam H Nature's Prophet. At least si Sam H kahit hihigo pa siya ng static link mga ganon, meron siyang treant dito na mag-ano sa kanya na mag-bodyguard sa kanya. So mahihirapan pa rin ng Razor. Also support Batrider tayo dito si Luciano. And gaya nga sinabi natin, yung dalawang heroes na to sobrang dominant nila sa laning phase. And kung pagkasamahin pa natin sila, kahit Razor pa yan, mas madadalian itong Radiant side, itong looking for sponsors. So malupit na malupit yung ating laning phase dito. Pero as far as the laning dito, yung LC talaga maganda yung naging ng LC.
Yung kanyang break dito sa bottom lane eh. Hindi siya kayang i-punish eh. Ang hirap pa rin talaga, hindi kayang i-punish, gaya na sinabi mo. Kasi Earthshaker lang yung nandito eh. Oo. So, sa ngayon, more on farming pa lang naman yung both teams. Pero most likely, dito rin tayo sa bottom makakita ng kill dahil nandito rin karamihan ng lockdowns ng both teams. Kasi sa ngayon, hindi pa ganun kalakas yung lockdown. Itong si Batrider. Although, pwede sila magkapatayan. Itong si Oracle. Pero may ways kasi si Oracle para magtanggal ng debuffs. So yung ano na talaga dito eh. Yung Nature's Prophet na nakakuha siya ng teleport agad pwede siya back out dito. So they could punish out this LC sa bottom lane na nagdo-dominate na po. So far for Jules against Razor, pareha ng mga core hero nila nahihirapan yung dalawang teams na to. Hindi ganun wala si Weaver na early game. Si Legion Commander naman kasi, kaya niyang saluhin yung mga damage na binabato nitong si Weaver. So ngayon, kahit na normal siya na normal, hindi siya takot na makipaggera. Pero sa akin, ano po dito si Jules? Makamatay agad. First blood coming on the way of Titans. Makukuha ni BDZ yun. Kumbaga binigla nila eh. Etong si Weaver. At Uy, namatay pa yung Korean. medyo malayo sa Earthshaker sa second break. Nako, grabing advantage agad dito nakuha ng Titan. Pero future, magkoconnect dito. Weaver. Nataya nila si Legion Commander pero lalaban siya dito. At alam niyang hindi ganun kalaki yung damage output. Ito ang Radiant sa ngayon. So yun na nga yung kulang dito eh. Kulang sila talaga ng pampatay dito sa LC. It could have been better sa Nature's Prophet na magte-teleport doon. Pero busy lang talaga sila dito sa top lane eh. One problem din, wala rin siya masyadong mana. So kung pupunta man siya sa bottom, possible hindi kagad siya makabalik sa top. Or hindi maging ganun ka-effective yung rotation niya. Yun na, shoutout kay Kuya Nick na nanonood ngayon. Shoutout Okay lang ba Kuya Nick yung cast nyo kanina? Isang oras na po. Mainit-init yun, you know? Isang oras na yung ano kanina eh. And hello po guys, pwede po kayo mag-comment dyan. Share nyo po yung ating live stream dito sa Kuya Nick. Be sure, ang ganda oh. Be sure, binapato na pero Shaman mo ang delikado sa Rico Weaver. Nagsusukuchi siya pero normal lang siya ni Shaman. Meron pa siyang Fairy Fire ha. Hindi pa niya ginagamit. Oh, one more hit. Ito, gamit niya yung Uy, Fairy Fire. grabe Pero yung bit. Jules, mamatay ba siya? One. Ah! Kakapatayan. Two heroes from both teams. Tag-isa sila dito pero Legion Commander lumalaban siya rito against dito. 3 second. Overwhelming odds. Aabot ba rito? 2 seconds. Aabot yan. One. Isa pa, kami one movement more speed. hit. Ay, wala na. Medyo delikado. Also, yun nga, pwedeng kasi pumunta na yung Weaver dun sa backline. So, both teams makakuha silang tag-isa doon sa bottom area. Pero, since carry ulit yung namatay para dito sa Daer sa Radiant, pumapabor pa rin para dito sa Toxic Titan. Ang ganda din talaga ng pag-beat ni DBZ dito ng BDZ ng kanyang Fairy Fire. Hindi na ni Jules eh, hindi niya na pwesto. Ginagamit na rin. Pero, for harassment lang sa Fisher, binata na rin dito. Plus, etong mga bata ni yung Swarm. So anyway, yung si Samage dito, busy pala talaga eh. So for Samage, kakaano na niya lang dito sa lane, kakabalik niya lang. Siguro, gagawin na talaga dito ni Samage is, aantayin niya yung kanyang Nature's Wrath. Kasi Nature's Wrath, ano yun eh, gulpe de gulat yun eh. Isa sa mga gusto niya mag-team fight. Pero pag tinamaan ka sa dulo ng Nature's Wrath, masyadong malaki ang damage na burst down. Lalong-lalo na pag mga early phase ng game. Pero for bounty runes, 2 for 2 lang din naman tayo ngayon. And yun, gaya sinabi natin, karamihan ng kills din naman gagaling dito sa bottom area kasi nandito karamihan ng heroes na may lockdown. Pero pagdating ng level 6, din itong Batrider, most likely ano sila ng rotation. Pero dito sa top lane, ginagamit na yung Firefly, mamamatay ba itong si Razor? Hindi naman. So sulit lang din talaga. Na-debuff din yung oil. Anong tawag din? Yung stick and a palm. Pero anyway, yung Earthshaker dito hindi naka-fisher na maayos eh. Actually, patay sana napaagay yung gera, yung paglaban nitong Fly Solo Stack sa taas. Pero ito, gugo pa rin yata sila. Tamang lure lang ng threat. Kakangilo yung tunog. Bakit? Anong merong tunog? Ano meron sa tunog? Binabayaan na nila si Jules dito Kasi anyway, for Jules dito, pwede naman siya makasurvive. So, kakailangan nila talaga ng Weaver dito na magla-level 6. Pero agawan lang ito na bounty room. Yung rules? Anong power up room? Wala, nasa bottom yung... So, pareho silang nangulit lang doon. Pareha sila na nagkamali, no? Na akala ko na, ganyan. Pero pareha sila nasaktan. In a way, pabor pa rin yun para din sa Pango, di ba? Kasi siya may battle eh. Kumbaga, dinideny lang naman ni Naga Siren. Pero wala pa rin kumuha nung run sa bottom area. Pero grabe tong Naga Siren dito. Kinuha na Naga Siren. Quadruple Wraith Band probably. Ang niya dito. Para at least si Miguel dito, he will have the stats. Kaya-kaya rin mag-join sa mga early team fights. At dahil nga dito sa Wraith Band na spam niya, mas mabilis yung kanyang normal hit.
So, Kumbaga- chance and chance dito sa Riptide. Yun nga. So, of course, para sa kanya, as long as nakaka-normal siya na nakaka-normal, mabilis din siya makapag-farm. Mhm. Dahil lagi nagpo-proc yung Riptide. Pero Earthshaker, nakaposition siya dito. Hindi pa yata siya kita Oo. ng Dire. Pero papapunta din yung Oracle dito eh. Nagsastacks lang talaga for Naga Siren. So, Maganda sulit na sulit yung stacks, oh. 55 seconds, meron tayong natutunan. Yun lang, isa lang nag-stack dito. Hindi umabot yung isa. Oo. Pero yun, tamang farm pa lang naman for both teams. Less than 1k gold yung kalamangan. Actually, naglilipat-lipat siya pero Shackle, nagagamit na rin. May invisibility rune. Wait. Pero makakancel lang agad. Ang ng ganda ng Fissure. Fissure dito. So, hindi nila na-spar out yung Earthshaker. At yung, by the time yung Earthshaker nandun, so, nakuha din ng Earthshaker na lumapag ng scout dito. Nakita niya dito na magsa-stack talaga itong side ng Titans. Kasi knowing na Naga Siren yung kanilang core hero. Pero gusto yatang kunin nitong Radiant kung Lord Responsive. Pero bottom area, nag-TP na itong si Legion Commander. Isang mabilis. At wala pa naman duel. Itong si Legion Commander. Pero still maganda yung rotations nila doon. And possibly mabibigyan din nila ng magandang level si Batrider sa taas. Oo, ito yung sinasabi ko kasi kanina mauna. Kailangan niya na lang mag-level 6 bago siya mag-backstab. So, tinamaan pa yung LC dito ng Nature's Wrath. So, at least, nice one na debate siya dito ni Legendary Jules. Pero yung Razor dito, nababahala ako sa Razor eh. Kasi Razor, gusto niya talagang gusto niya talagang mag-dominate ng lane. At saka isa siya sa mga heroes na sobrang hirap makabawi pag nalugi. Parang Ember Spirit. Parang Razor, Ember Spirit, pag magpipinsan yan sila eh. Mga ganun eh. Kumbaga, hindi kasi sila yung mga heroes na malakas wave clear, di ba? Mag-push ng lanes. So, hindi mo siya makikita agad-agad na makapag-flash farm. Parang agad yung Weaver, di ba? Pareho din sila. So, para sa kanila, kailangan yung early game lead. Para din makapag-rotate sila na maayos, makakuha sila ng kills, and doon kasi sila nakuha din ng farm. So, eto na lang ginagawa dito ng Naga Siren po mga sir. At yung ano niya lang, yung pag-neutral dito. Actually, mas mabilis tong farming na ganito para sa Naga. Kasi with this illusion, pwede siyang mag-farm ng 3 neutral agad. Tapos, tina-time out niya lang yan perfectly para kada respawn, at least doon. Tapos, nabigyan niya ng magandang farm or experience etong si BDZ. Pero anyway. Pinugo na dito, Pangolin, nagpo-position na rin sila. Yung Shaman, delikado. Future, hindi po muna gagamitin. Pero dito si Razor, Pangolin. Rolling Thunder. Yung Rolling Thunder niya, tatamaan. Etong si Oracle mo, mabalikan pa siya nito. Pero meron siyang Fate's Edict, mamubuhay pa siya. Nakapag-stick siya actually. Pero wala pa nangyaring kamatayan casualties dito sa mid-game natin. Mid lane. Pero yun lang talaga, lalamang dito yung Titan. Kasi yung goal talaga dito ng stack ni Fly Solo is to take down that pit tower. Ang laki na ng commitment nila. Nagamit na dito yung Rolling Thunder. Nagamit pa yung yung Nature's Prophet, yung kanyang mga trends. Pero props for them na kapag farm etong Naga Siren at saka yung LC sa Gedli lang. Yun nga, for as long as nakakapag-farm or nabibigyan ng space ito si Naga Siren, wala masyadong problem para dito sa Tasas. Pero makikita nila si Batrider, delikado ko ngayon. At magagamit ng Fortune's End, normalin lang. Netong si Razor. So, ayos na ayos. Tumagal doon ng Batrider. Medyo naging greedy lang siya. Oy, may nagpapashoutout sa 25 stars. Sorry pare kung di namin nabasa kasi na-busy ho kami dito. Pero ayun, busy na naman. Pinugo na rito. Itong si Razor may Fissure pa. Magko-connect ba? Pero sa kabilang side. At makapaut na rin sila dito ng Shadow Shaman. Pero napakakate. Yung Wrath of Nature. Mag-out lang din ng both teams. Pero kailangan ng mga ball Pangolin. Narinig ko sa gilid. At gagamitin niya na yung Rolling Thunder niya, tatamaan. Dalawang hero. U-turn! Hero, napakaganda. Makamatay. Ito si Oracle, pero si Razor, nasa kabilang side, ginuhabol niya. Ito si Batrider, ES. Nakaposition na sila, Fissure Block para sa ibang heroes. Netong Tasas Titans, pero nagdito pa rin sila, walang net. Etong si Naga Siren, level 8 pa lang siya rito. At mga makakatakas din. Etong si Fly Solo, sa kabilang side. Actually, bibigyan niya ng space. Yung mga pinyasa pinipihit pa rin siyang habulin dito. Pero, ako, ang ganda ng ang ganda na naging clash doon ng Fly Solo stock eh. Kasi even doon na isa lang yung nakuha nila, at least natagalan talaga yung chase down dito. Space created talaga. may duel. Naupo. Ayun, pasok sa damage. Naupo. Napakasarap para din sa Legion Commander. As long as nakakuha siya ng damage, diba? Hindi siya ganun ka heavy sa items. Pero as long as may damage na nakukuha, pwede siya magiging malakas pagdating ng late game. Si Sam H po yung Nature's Prophet, hindi po yung Batrider po mga Offlane. tropa. Offlane na Nature's Prophet. Yeah. Pero yun, with the offlane Nature's Prophet nakikita natin, mas malakas yung pushing capability netong Fly Solo stack sa ngayon. Pero ang yaman din dito ng ng mga support.
sa side nitong Fly Solo Stack. At saka kukunin na nila yung top tower. Sa teleport na Razor. Razor, na-position na rin. Drums. Ginagamit niya yung kanyang first kill pero sa ngayon, magkaka-out lang din. More on lang naman, zoning para dito sa both teams sa ngayon. And as long as si Nagasaki nagpa-farm, si Legion Commander kailangan niya early items nga, wala masyadong problema sa task as Titans. Actually, yung Fly Solo Stack yung kailangan gumawa ng way ngayon para makahabol. Ito na, gagawin na natin nila ngayon. Batrider, meron siyang lasso, pero hindi pa siya na-position. Ayan, shoutout dito kay Frederick Fernandez, sabi ng Tassos Titans. Shoutout din kay Boss Kuko. Boss Kuko nanonood. Shoutout sa inyo lahat po. So, Razor na-position na siya. Muna diretso. Ubusin lang nila. Ito ang mga bata. Yung Nature's Prophet. So, sa ngayon, yun nga, guys, sinabi natin, as long as nakapag-farm si Naga Siren, kasi wala namang masyadong sagot itong Fly Solo Stack. Yung ES lang actually, pagdating ng late game. Pero sa ngayon, pag-farmin lang nila, bigyan nila ng early items and hopefully mabuhat sila pagdating ng late game. Actually, si Jules dito going for the very greedy build. So, Hand of Midas para sa Weaver. Alam niya na magla-late game to Naga Siren dito, late game talaga gusto ng Titans. So, gagamitan na ng Jules, mag-Hand of Midas na lang ako. Para at least, di naman nila, napigilan na naman yung Razor ngayon Nagpa-fall off na yung Razor. At nahirapan na ito maka-back up or babalik sa sa kanyang pagpa-farm. Kita mo naman nasa gitna lang talaga siya dito ng network natin. Nagpo-follow up na siya agad-agad. And yun nga guys, sabi mo si Jules, nagbabalak din siya mag-link and spear sa ngayon. So, duel, kontra duel. Sobrang daming single target ability. Itong pero wait lang, duel. Nag-connect dito kay Ben-Hur, delikado rin siya. Pero itong si Nature's Prophet, go na rin. Meron pa ba silang pang-habol? Song gagamitin, pero hindi pa yata naabot. Papatulugin dito si Baby, pero hindi siya naabot dito. Nakapag-Red Bull ata. Ayun, naabutan na. Pero ES na sa kabilang side, Fortress and naman rin to Sprout. Ginagamit na pero natakbo pa rin. Etong si pero mamamatay siya. Mamamatay si Sam H doon sa backlines pero hindi na nag-TP-rotate yung ibang hero si Weaver actually hindi na siya nakahabol. Actually namali talaga kasi ang ginawa dito na pagpasok pa lang ni Sam H doon nasungkit siya. Pagpasok pa lang ng Pangolian nakuha na agad siya at si Sam H ito medyo pangit din yung niya pero wait lang, Earthshaker gumagawa sila dito lumalaban din si Legion Commander Pangolier ginagamit niya Rolling Thunder pero hindi na yung force promise kaya bunggo lang pumamatay yata. Etong si Jaman, mukhang wala pa casualty coming from the Fly Solo Stack. Delikado rin si Razor. Makabuhay pa siya rito niya. Duel! Ginagamit agad. Makamatay si Jules. Echo Slam! Pero Echo Slam ginamit na rin nga rito. Makamatay rin. Etong si Oracle. Lalaban pa sila. Feature gamit kay Fly Solo. Buhay pa siya rito. Pero yung Wrath of Nature binabato rin. Makamatay. Etong si Razor. Kasunod niya. Etong si Earthshaker. So in a way 3-4-3. Yung naging exchange natin dito. 3-4-3 guys ang naging exchange. At panalo doon yung si La Fly Solo Stack. Oo. Sayang lang talaga si Jules na-duel siya Napasok siya dito sa damage as if Ben-Hur slowly accumulating 30 dual damage this early. Parang na to parang plus 1 na agad sa dito ng damage item Kumbaga partida wala pa siyang dagger, di ba? So hindi pa ganun kalakas yung pag-position niya sa lanes, sa engagements. Pero ngayon, kung magkaroon mo siya ng blink dagger, mas mabilis siya. Pero agawan na bounty rune. Hex, nagamit na rito kung sa Shackle Bash. So Uchi out lang para dito kay Jules, makapag-out din siya agad-agad. So bounty runes natin ay 2-4-2, tama ba? 2-4-2 ata. Oy, Batrider! Mamamatay siya sa top lane. Kumuha na siya dito ng ensnare. Last na ng impact ni Nagasaki. Sobrang taas ng levels niya, Nakita natin level 30 na siya rito. And yung as a mid laner na Nagasaki, yun yung in-expect natin na makuha niya agad-agad. At saka yung talaga si so far yung Batrider, he was rushing out his blink dagger. Pero nako. Hex, ginamit na rito Fortune Set. Kaya ba ito siya napakakati ng mga damage at mamamatay kagad si Fly Solo. Walang follow-up coming from the Fly Solo Stack. I like this one coming from Titans kasi kamakailan lang nalugi sila ng isang teamfight dahil nga cooldown dito halos lahat yung Echo Slam. Kukunin na lang nila yung objective Razor, kung kung mahihirapan ka na naman kapag bangon ulit, at least gagamitin nila yung drums niya dito para mag-push out lang, mag-push out sila dito. May Shadow Shaman Wards na available dito na pwedeng gamitin sa bottom lane. May Blink Dagger din si Legion Commander. Pero shoutout nga pala dito kay Alfred Milano. Happy birthday! Oy, duel! Ginagamit na rito. Isang mabilis gagamitin na kagad din. Push. Yung Serpent Wards and ita-transition nila to into a tower push. Wala pang defense coming from the Fly Solo. Pero sa kabilang side, Januel mamatay. Sa kabilang, Batrider. Oy.
Kung mga tropa, dedepensa sila dito pero ang ganda ng push dito. At si BDZ guys, with his Shadow Shaman Ward, lilipad, lulubog. Ayan na yung 4-man Pero smoke. wala na itong laso. Ginagamit pa rin dito. Nature's Prophet. At just panguloy ng position. Pero Hex, napato na agad dito kay Ben-Hur. Ben-Hur, mag-rolling thunder na. Lalabanan nila yung Razor. Tatamaan ba siya? Op! Nakakasa sa sasakyan. Op! Ginamit na. Pero Enchant Totem. Uy, ganda ng slip mo dito. Magti-TP out na. Eto ang mga heroes ng Task as Titans. Wala, masisecure nila yung mga heroes na imbis na Pero dapat chase down makakuha. po, oh. Hinahabol nila dito. Etong si Legion Commander, may dagger pa to pero Wow. fly solo. Hindi, si Ben-Hur tsaka etong si Samage hindi nila makabutan. Oh, gigil na gigil talaga dito yung gigil na gigil etong stack ni Fly Solo. Oo. Kasi nababahala na sila dito sa Naga Siren at Naga Siren Manta style na naikuha with the diffusal. At yung pag-push nila dito sa bottom lane, grabe din talaga yung Naga Siren. Props din talaga sa kanya eh. Alam niya na pag take down ng tower, ayaw talaga ibigay nitong Fly Solo stack. So, pupunta na lang siya doon, magsisleep at nabigyan niya ng double teleport, nag-bail out pa yung kanyang mga kasama. Yun nga. Also, lumalamang itong Task of Titans kahit hindi pa nasama masyado itong si Naga Siren. So, malaki din ang possibility na once na sumama siya, mas magiging malakas yung impact nila sa engagements. Also, gaya nga sila, meron silang easy out sa mga engagements para silang may Underlord. So, kung sakali mang mag-overextend sila, pwede kagad silang mag-slip into TP out para sa mga heroes nila. Pero magpupush sila. Magpupush sila dito sa top lane. Susulitin talaga nila yung Razor na pick nila. Pero duel. Duel ba gagamitin? Nakais dito. Duel nga. Ginamit na dito. Wow! Damage. Will fall. Samantala Shackle. Ginamit na rin dito sa kabilang side. Mamamatay din yata si Fly Solo. Yun lang. Nadali. And mukhang na-transition na nila to into a tower push. Dahil alam nilang hindi magde-defend. Etong Fly Solo stack. Yun lang mga sir. Kasi alam na dito ng Titans na dahil si Jules nag-greedy build siya. So kinapitalize sila yung 5-man jutsu nila. Anyway, for Naga Siren Manta style, mabilis na rin ito makapag-push out eh. So magkukul na itong Shadow Shaman Wards. Pwede pa sila mag-take down ng second tower objective. At yung si Ben-Hur, props din kay Ben-Hur, na-spot out niya si Samage. Ang ginawa kasi dito ng Fly Solo stack, di ba si Jules dito, damage dealer. Since nag-Hand of Midas siya, ginawa na lang ni Samage, siya na lang yung magda-damage early. Samage with the Shadow Blade and the drum, with the Casual Desolator or Maelstrom na paparating. Pero mamamatay. Etong si Oracle. Actually, si Oracle lagi na pick off. And etong detonator. Itong Fly Solo stack si Ben-Hur. So, kahit pa paano, may nakukuha pa rin sila. Pero still, kailangan nila kasi pigilan na, di ba? Itong si Naga Siren. So, ngayon, ikaw-control na nila yung top area para sa kanilang side. And itong Dire naman, itong Task of Titans, nandito naman sila sa bottom. Actually, si Naga Siren lang eh. Nandito siya para kunin itong area na to ng map. Grabe talaga itong makapag-fight. Si Naga Siren! Ginagamit kay Jules delikado at mamatay siya agad-agad. Naku po, nakikita natin yung impact ni Legion Commander. 84 damage na sa kanya. Actually, kahit mamatay siya rito, okay na Okay diba? na yun. Pero, hinahabol pa rin siya rito. Mukhang mabubuhay din siya rito. Si Sam H, hindi na siya makikita. Face boots, overwhelming odds, lahat na lang ng movement speed, with the blink Grabe. dagger, mahihirapan talaga sila. Pero Razor, mukhang makikita dito yung Razor. Delikado ako, boss. Pero, makikita ba siya? Hindi pa sa ngayon. Pero may Oracle may false promise pa sila dito. So, kaya lumaban. Ito si Razor. Sam H, hinahabol siya rito. Nakapakakatay. Overwhelming odds. Pero nagbigay Rolling Thunder. Tatama rito. Kay Oracle nakapag false promise pa siya, makakatakaya siya doon. Pero sa kabilang side, itong si Batrider hinahabol naman dito, Nino normal attack. Itong si Razor, nakatake pa rin sila. Samantalang si Legion Commander, hinahabol din niya. Itong si Earthshaker, makapag-blink out lang si Batrider, makakapag-out siya. May duel na tayo ulit mga sir. Fisher, mag-connect sa kabilang side. Makapag-TP pa siya, duel. Ginamit na rin dito po. Duel damage, 84 damage yan. Bam! 100. 102 na. And si Batrider, nandito pa rin sa kabilang side. Hindi siya kaya Kanina pa ito naghahabulan na yung Oracle, buhay pa! Nakabuhay pa si Oracle. Kumbaga, na-bait out niya eh. Itong si Pangolier. So, hanggang sa makadating yung mga kampi niya, pinilit lang niya na bigyan ng space itong Task of Titans. And yun nga, nakita natin yung pagkamatay ni Ben-Hur. Yung Pangolier dito, kinakailangan talaga siya dito sa dahil nga yung Oracle dito, ganda ng Oracle na ginawa niya, false promise sa kanya at natagalan nga. Si Ben-Hur dito, napatay niya pa, may 102 dual damage siya. Pero sobrang sarap na nung buhay ng Legion Commander dito. Actually, kahit sinong hero na pwede niyang unahin para dito sa mga engagement, and possible na mapatay niya agad-agad dahil sa laki ng damage na meron siya ngayon. So this is the Titan capitalizing yung kanilang kalamangan. 6,000 networks pa kanila. At ako si Nature's Prophet. Uy, duel dito. Pwede na. Pero uunahin mo na nila yung Roshan. At saka nangyari yung teamfight na yun sa baba ha. Kasi 2-in-1 yun na 2-in-1
sana ang goal nitong nila Fly Solo. They were aiming for the bounty rune. So, kung may ma-pick off tayo dito, maganda. Kung magbabounty run tayo, magbabounty run tayo noon pagkatapos. Pero grabe talaga yung naging micro dito ng Titans. At dahil nga ito si Ben-Hur, grabe yung snowball niya sa early with his damage. Sinong marerekta niya, kayang-kaya niyang patayin agad. Kaya nanalo yung Titans sa bounty run for the taking. At Roshan, nakuha na nila yung Roshan ngayon. Papatuloy pa sila dito sa secondary tower dito sa top lane. Alam nilang sobrang taas ng lead nila. And also kung lalaban man yung etong Fly Solo stack, malaki din kasi yung possibility ng slip tapos sa kanila kukunin yung Roshan. So, yung panglaban nitong Fly Solo stack hindi ganun kalakas pagdating doon sa Roshan. Sa Roshan. Oy! Na naman Nakita! para dito kay Sam H and makakukuha na naman yung Gandang warding dito. damage na naman para dito kay Legion Commander. Sobrang laki na. 120 damage na mga sir. Kumbaga, instant item na yun, no? Para kay Legion Commander. Actually, parang 2 items na yun na may damage eh. Para sa kanya. Oo. So, sa ngayon, as long as nakapag-duel siya ng isang hero na walang kasamang, walang follow-up coming from the Fly Solo stack, sobrang dali sa kanila makakuha ng pick-up. Actually, parang 3 item na nga yung 122 dual damage. Parang ganun. 20-minute mark, guys. Ilan damage yung Sacred Relic? Parang Sacred 40 Relic, yata. it's like 38 ata. Parang 38, ganun. ganun ata. Tingnan natin. Wait lang, magkakaroon mo ng team fight. 60 damage, 60. So, parang 6, 12, dalawang 18. Sacred Relic. Parang dalawang Sacred Pero Relic. laso, ginamit na rito para, kumamatay yata. Uy, ganda. Oracle, delikado na siya yung false promise. Ginamit niya sa sarili niya, pero pa-angular. Downfog lang, pero habulin pa rin niya. Ito, si Fly Solo mag-TP out lang itong si Earthshaker. Sinajus pa rin ito, bilang side. Uy, tinuwel, oh! Duel, nagagamitan na, mamamatay pa. Damage. Pero mamamatay na rin yata si Batrider. Diretso na dito, slip. Ginagamit na rin agad. Ipo-control lang muna nila. Etong si Ben-Hur, meron tong swashbuckle. Mamaswashbuckle siya, pero inahabol pa rin dito sa silence na disarm. Nagamit dito kay Naga Silence. Inahabol pa rin siya sa Lincoln. Sa ngayon, Midas ginamit niya agad. Pero Ben-Hur, nahabol pa rin sila dito. At si Jules, Napilitan na lang din si Jules sa mag-join ng team fight eh. Kasi kinakailangan niya rin na tulungan yung kanyang team eh. 4 na heroes, hindi na kinakaya. At mali din yung nagawa doon ni Sam H. Gusto niya pitasin sa backlines at minalas na siya. Nakita niya si LC, nakakapalik lang ng duel. Pinuwel pa nga siya. Nasa 146 damage plus. ang liit na ng ano niya, no? Ang liit na ng buhay niya. Ang liit na buhay. Dahil nga dito sa moment of courage, bumabalik at bumabalik at sa kanyang stack dito na damage, natalo talaga tong si Nature's Prophet sa Samage. Shoutout nga pala kay Marvin Paredes. Ayan, isa daw siya sa mga employees ng Tasas Titans. And shoutout din sa girlfriend niya. Ma-shoutout din sa ating 400 viewers, guys. This is our Lupon Open Tournament. 50,000 winner takes all. Napakasarap. Ayan. May mga games pa tayo mamaya. I believe is malulupit. Titans We have NCGC, we have Tasas Titans anyway. May mga malulupit pa na team. Ano pa nga yung ibang team dito na naka-join? PLDT Omega. Yun. Tapos Execration. Signal Ultra. Signal Ultra yan. Signal Ultra din. Meron din dito. So anyway po mga sir delay po yung stream namin ng 5 minutes para at least wala pong stream snap na mangyayari. At for your information lang, for you to know. Baka sabihin nyo, nasa stream snap mo mga ganun. 5 minutes. 5 minutes delay tayo. So yun. Yung mga words na makikita man nila sa stream, malapit na ma-demark. Isang minuto na mag-demark. Pero no, po dalawang heroes. Isa lang si Earthshaker, pero matutugol siya agad-agad. Fortune Sense, binata din. Sakit na ng duel dito. Level 3 pa yun. Napakasarap. 172. Malapit na sa Divine Rapier. Malapit na. Naku, si Jules dito, mas mayaman pa sa kanya yung LC. At yung Weaver nga, wala na. Hindi nakakayang sasalbahin tong sa side ni Fly Solo. Actually, for Legion Commander, kahit utility items na rin bilhin niya, kasi yung damage output niya siya attack speed, nandun na rin naman dahil sa moment of courage. Plus yung bonus na rin. So, nadiretso na nila yung mid lane. Nahihirapan na. Itong Lucas Force. May Shaman Wards pa to. Yung drop na nila. Pero yun. Sa ngayon, para sa Lucas Force sponsors, wala namang Naga slip di ba? So, pwede silang lumaban at alam natin hindi ganun kalakas yung counter initiation. Sa ngayon ng Tasas Titans, lalaban pa sila. Dito sa ngayon, kailanganin nila itong depensahan kasi so far, ito yung weakest nila na lane napatay lang siya dito ng mga illusion plus yung Hex coming from Shaman, pero mukhang dire-diretso kanila. Meron pang Aegis at ang si Razor, pero magbaba na agad itong Tasas Titans. Alam nilang kunin nila yung Shrine
dito sa bottom area. So, another pang-control pa sa map. And at the same time, hindi ganun kading lumabas para sa mga heroes na itong Fly Solo Stack. Oh, by the time na makakaduel na naman to, plus 200 damage po mga sir. Kita niyo yung Divine Rapier, plus 330. Parang may na siya, mini Divine Rapier. Kalahati na rin siya dito. Uy, duel! Ay! Duel! Akala ko, nakita niya, Sa pero amin, yung Oracle. hindi siya nakita. Napabayaan yung Oracle. Pero makikita ba yata siya dito? Makikita nila. Itong si Shadow Shaman. Yung mga matay siya. So, 2 supports. And itong Tasas Titans yung mga matay. Oh, kulit ng Shaman, puro ping daw. Si BDC. Si BDC po yan mga sir. Siya po yung yung captain nila. Kumbaga, tawag ito shot calls. Shot From calls. BDC. Ganun talaga yan, magsha-shot call. Pero ang ganda na ng napakita dito eh. Hindi pa nila nakukuha yung middle barracks. Parang gusto na lang nila i-secure dito yung yung Roshan muna, ay yung Aegis sa second. Pero duel, ginagamit na dito. Pangolier, mamamatay pa siya. At hindi pa aabot para dun duel damage. Pero still, with the net, mapapatay pa rin siya doon. Dahil makuha siya ng bagya. Pero yung Earthshaker, papalagpan ba sila? Positioning Sinuwi sila dito eh. Pero kailangan nila mag-out kasi mabubuhay na rin yung Shadow Shaman. So 5 versus 4 yung magiging engagement in favor netong Thousand Titan. Tsaka maganda sana to eh kung early to nag-dominate tong Batrider. Kasi yung kanyang Blink Dagger, nakuha niya dito sa mid game yung Blink Dagger niya. Item check lang po tayo ha. Earthshaker, hindi talaga tong full support. Position Ang 5. layo niya pa talaga dito sa kanyang Blink Dagger. Eto si Pangolier, yung namatay. Guardian Greaves, may konting sustain with the Diffusal Blade. Si Samish dito kaka-teleport lang. At mag-assault kay Ras. Mjolnir. False Promise, ginamit na ng Oracle sa sarili niya. Pero yung duel, hindi pa nagagamit. And then, ginamit niya na actually para dito kay Samish. Samish will fall. At 2 heroes kagad para dito sa Thousand Titans. Pero still, mamamatay pa rin si Oracle kahit na binato niya yung False Promise sa kanya. Si Ben-Hur po yung LC mga tropa. Ay, hindi. Si Pangolier. Sorry. Wala ako sa senses ko Kailangan ko ng kape guys My bad. Pero napakakunat na nila Siren. Meron siyang Heart of Trust and going for Scadim siya dito. So kahit kung frontline din siya, actually kahit yung mga illusions niya, di ba? Gaya sinabi natin, hindi ganun kalakas yung sagot nitong Fly Solo Stack against dito kay Naga. Kailangan nilang i-echo pero hindi mo naman kasi papayagan lagi na i-echo lang itong si Naga Siren, di ba? Gusto mo na sana at least 2 to 3 heroes yung ma-echo nyo. Pero kita mo may heart yan, mahirap na yung tubigin dito kahit siya lang mag-isa. At yung si H-God dito, naku, 200 damage na with this dual damage, with this double damage. Pero sa kabilang side, Lasok inumit na rin dito pero nalaban pa rin sila. Slip, kinonect na rito, Pangolier. Natalbog-talbog lang siya pero kailangan rin yata niya mag-out. Nahabol, muntikan. Itong Shadow Shaman. Pero inahabol pa rin sila dito ng heroes ng Fly Solo Stack. Wala yung mana. Wala nang mana. Itong Sinaga Siren. Tatakbo lang siya rito. Legion Commander. Mag-out na rin pa siya. Mag-out na po siya. So, bibigyan na nila itong Sinaga Siren. And napalaking gold yung nabigyan niya. 600 gold para dun sa killer. Syempre, meron din makukuha yung mga nakatabi lang. Gustong-gusto niya na rin mag-teleport that time Pero dahil nga yung Rolling Thunder doon ng Pangolier, nasa harapan niya na, naabutan talaga siya. At by the time na nag-expire yung kanyang split sleep dito. Pero anyway. Pero ito, mamamatay ulit si Oracle. Pero sa kabilang side, nakapag-duel against sa Ben-Hur, itong si H-God. Ninakapol pa nila sa mata si Oracle. Nag-false promise sa sarili niya, mamamatay pa siya. Hindi, actually, buhay pa rin. Nahawakan. Shackle, ginagamit Hex Den, kinumit na. Mamamatay si Jules. Kahit meron pa siyang Lincoln kanina, pero mamamatay pa rin yata. Etong si Batrider. Sakit naman! Odds, binato na rin. Plus yung Shadow Patay! Mamamatay rin siya dito. And may bawi, di ba? Kumbaga, lintik lang ang walang ganti para dito sa Tassos Titans. And kahit namatay yung Naga Siren, kaya pa rin lumaban ni Legion Commander with his 224 damage. At kahit mag-isa lang siya, didiretso na itong bottom area. Oracle, mamamatay. Sobrang sakit na dito ng LC At isa lang po siya nagpo-push out kasi nga yung tatlong heroes dito ng Fly Solo Stack magre-respond pa. So successful yung push off dito at natitila na lang dito yung top lane na lane. So Razor dahil nga sa nagawa ng LC dito, pinoproblema nila yung LC. Duel, gamit na dito. Naku po, yari itong si Earthshaker. And duel, makukuha na naman yung damage na itong si Legion Commander. 250 damage na mga sir. Napakasarap and beyond godlike na. Beyond godlike na etong si Legion Commander. Sobrang 330, di ba? Diba? Tama ba? Parang may divine na siya dito etong LC. Grabe, pinoproblema nila yung Naga Siren na hindi nila napapansin yung LC. Kinakahain na sila ng LC. And for Jules, yun yung Weaver dito, hindi na rin naging effective talaga.
the time na yung every duel dito ng LC, he had the duel na mga, kumbaga, 9 out of 10. Nakuha niya yun. Nakakuha niya dito sa early game. Yung isa lang na napatay din nila, Snowball diba? talaga. Pero yung BKB na rin siya dito. So, kahit anong gawin, netong Fly Solo Stock, wala na siyang pakialam. As long as makapag-BKB plus duel siya sa engagement. Kasi kahit sinong hero, tingin ko kaya niya nang patayin sa engagement. Kasi wala rin save itong Fly Solo Stock. Oh, hindi pa sila Pero nagta-tap out, Naga, guys. Pero Season. mukhang eto na ata yung huling clash ng laban natin. Ginamit na. Pero, makapagsukuchi siya. Kahit na siya doon, Fisher, will connect, plus the swarm. Pero lakas, Lasso. ginamit na rin natin ko rito. Pero slip, Uy, bato. pinato na agad. BKB rin, ginagamit na rito ni Razor. Bakit niya pinipinsan agad? Pero, May duel yan ha, yung LC ha. Sino pipiliin niya? natalon ba siya? Tatalon. tumalo na siya. Oy! Earthshaker, wala nang palagpos. Pero beyond godlike, etong si Legion Commander Ben Hur, namatay din siya doon, pero nag-buyback na siya. At kailangan nila mag-play safe. Netong taas ng Titans. Jules, lumalaban pa siya. Actually, mamatay ba? Etong si Oracle inabol pa rin. Pero nga mag-time lapse. Etong si Weaver, sabi ng side. Ayan na yung Naga Siren, no? Mamatay si Quattro. Double kill para kay Migas and GG. Well, because napakalakas ng taas ng Titans. Ang ganda ng early game nila. Ang ganda ng draft actually. Kasi kahit na Sabi lumakas sa'yo yung eh. Batrider, kahit naman yung Batrider, hindi magiging enough dahil sa dami ng counter. Tingin ko kaya din nila ginawang offlane yung Nature's Puppet para kahit pa paano hindi mawalan ng bilang yung offlane nila. Kasi dadating sa point na may false promise, merong Legion Commander plus the attack, plus yung slip na pang-counter against dito kay Batrider. So, yun nga, Tasas Titans winning game number 1. Oh, dahil nga sa drafting nila Naga Siren dito, wala talaga sila nakuhang counter talaga eh. Tsaka sayang din talaga si Samich. Ang communication lang talaga nila, si Samich hindi siya nag-utility dito eh. Siguro mas maganda yung kung nag-utility siya, kung nag-Vladimir siya, something like that. Tapos yung pang-goalier talaga sa meta na to, pinik lang talaga nila to para pang-iwas lang sa Razor. Razor nahirapan talaga sa early match, pero hindi nila nakalimutan lang talaga nila tong LC ni H-God, guys. So, tingin ko MVP talaga to for LC. 15-1 yung score, tapos dual damage niya. Parang 300 na nakuha niya lahat. So, yun lang talaga. Kung gusto din ng Tasas Titans dito ng follow-up damage dito, kung gusto man ng looking for sponsor dito na mag-clash sa kalaban, ginagamit lang dito Naga Siren Sleep. Nag-reset na naman sila. So, ayun lang talaga, looking for sponsor, parang kinulang talaga sila ng frontliner, Kumbaga, also parang na-tunnel vision din sila dun sa pang-counter nila nga, dun sa Naga Siren and the Razor, na medyo nabigyan ng sobrang daming space itong si Legion Commander. So, once na nakuha niya yung damage niya, yung 30 damage niya ng early game, kahit wala pa siyang Blink Dagger, mas madali na siya nakaposition, tsaka nakagalaw dun sa engagement. So, yun po yung ating first game natin, guys, sa ating Best of 3 series direct. Best of 3 series po tayo. Laglagan na ba to agad yung natin? Laglagan na ba agad or meron pang lower bracket? GS1 yata to. Yung yung may winner, may loser. Winner, loser. Tapos So, may decided group stages pa. Group stages pa lang tayo. Group stages pa lang po tayo, mga tropa. So, ayun na, 50,000 pesos winner takes all dito sa Kuya Nick Lupon na tournament ko, guys. Meron pa po tayong game number 2. Titingnan natin kung sila Fly Solo ba, makakababa ba sa second game, or Tasas Titans will have a stellar performance kagaya ng game number 1. Masisiguro pa nila yung 2-0 sa laban natin. So, wag ho kayong kukulab dyan, guys. Wag ho kayong alas. Pwede ho kayong mag-lunchtime kasi lunchtime na. Magbabalik lang ho kami.